morning! I'm Pastor Joey Galinato, ang inyong devotion leader tuwing Wednesday dito sa Si Jesus ay Kasama. Kapatid, blessings ba hanap mo? Halika, samahan mo ko at sabay-sabay nating tanggapin ang nag-uumapaw na pagpapala mula sa salita ng Diyos. O Master, let me walk with Thee. Let us make this hymn, friends, our prayer. May we ask the Lord to allow us to walk with Him. O Master, let me walk with Thee in lowly paths of service free. Tell me Thy secret, help me bear the strain of toil, the fret of care. Help me the slow of heart to move by some clear winning word of love. Teach me the wayward feet to stay and guide them in the homeward way. Teach me Thy patience still with Thee, in closer deeper company, in work that keeps faith sweet and strong, in trust that triumphs over wrong. Napakagandang mensahe ng himno, di po ba? Mga kapatid, sa pagbabalik po ng Si Jesus ay Kasama ngayong 2024, napag-usapan ng ministerial team na tingnan ang mga sulat ni San Pablo sa Bagong Tipan at doon kumuha ng mensahe para sa ating araw-araw na pagninilay. Sinimula ni Pastor Edgar noong Lunes sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Sumunod si Deaconess Sharon kahapon sa unang Korinto at ngayon naman ay sa pangalawang Korinto. Basahin nga po natin yung pinaka-ginamit kong basehan para sa devotion na to. 2 Corinthians chapter 2, 5 to 11. I am not overstating it when I say that the man who caused all the trouble hurt all of you more than he hurt me. Most of you opposed him, and that was punishment enough. Now, however, it is time to forgive and comfort him. Otherwise, he may be overcome by discouragement. So I urge you now to reaffirm your love for him. I wrote to you as I did to test you and see if you would fully comply with my instructions. When you forgive this man, I forgive him too. And when I forgive whatever needs to be forgiven, I do so with Christ's authority for your benefit, so that Satan will not outsmart us. For we are familiar
with this evil skin. Our battles, ang ating mga pakikibaka. Yung iba nating mga struggles sa mga pakikibaka ay hindi po nararapat para sa ating mga panahon at lakas. Actually, yung ibang mga tao gustong ganitong gawin, yung iba naman ganito, tayo naman ganito. Either way, doesn't make much difference. Wala namang pong pinagkaiba yun eh. In time, most of us learn to pick our battles. Madalas nga, ang mga hinaharap natin ay yung mga petty issues, yung mga minor issues, yung mga hindi masyadong makabuluhan. At yung mga dapat nabigyan natin ng importansya, minsan nakakaligtaan natin. Pero alam natin na medyo mabigat ang ating kinakaharap kapag yung anak natin ay nag-drop out sa eskwelahan, or mas malaki ang ating gastos kaysa ating ipon at kita. Yung ating boss sa trabaho gusto tayong pagawin ng hindi tama upang maprotektahan lamang ang kumpanya. But some battles are definitely worth the effort. In fact, they are worth the blood of Christ. May mga pakikibaka na talagang nararapat na harapin natin. At ito yung mga pakikibaka na espiritual. Mayroong epekto ito sa ating eternal na patutunguhan. Si Pablo ay humarap sa mga gantong pakikibaka sa simbahan sa Korinto. Bilang isang kongregasyon, ang simbahan sa Korinto ay masasabing spiritual mess. Talagang magulo ang simbahan. Tuloy ang bangayan, away dyan, mga immoralidad nangyayari sa loob ng simbahan pa, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at mayroon pang iba na nalilito kung ano nga ba talaga ang tamang pananampalataya. Now, paano hinarap ni Pablo mga to sa pamamagitan ng kanyang mga sulat at personal na pagdalaw sa simbahan? Nalutas naman yung marami dito. Pero pagkalutas ng ibang mga problema, dumating na naman ang panibagong krisis. Ano ito? May mga bulaang propeta, may mga false teachers na dumating sa Korinto at binago nila, quote and quote, binago nila ang ebanghelyo. They repackaged the faith into what Paul called another Jesus, another spirit, and a different message, chapter 11, verse 4. At ang nakakalungkot, the Corinthians were buying it. Pinaniwalaan ito ng mga taga-Korinto. Maaring kalimutan na lang o talikuran na lang ni Pablo ang simbahang ito. Kasi maaring sasabihin natin, ito'y isang high-maintenance church at yung oras kapag ayusin natin to ay parang sayang lang. Anyway, marami pa namang mga simbahan na itinatag si Pablo sa interior or buong imperyo ng Roma. Isang bagay na pwede niyang gawin. Subalit, makikita natin dito, Paul fought for the hearts and minds of these Corinthian Christians. Bakit? Kasi mahal niya sila. Maybe that's a good criterion for choosing our own battles. We fight to defend people we care about. Now, tingnan nga natin yung background muna ng pangalawang Korinto. Sino nga ba sumulat nito? Siyempre, sabi ko kanina, si Pablo ang sumulat nito. Pero sinulat niya ito sa panahon na medyo hindi maganda yung kanyang sitwasyon. Nalaman niya na ang simbahang itinatag niya sa Korinto ay medyo may pinagdadaanan. At gusto niya itong ayusin. May hiwalayan. Gusto niya itong pag-isahin. Kung kaya't gumawa siya ng kanyang mga sulat at binalak niyang dalawin ang mga to. Ang matindi pa, nung dumating yung mga false teachers, halos binalewala yung katuruan at yung pananampalatayan at leadership ni Pablo. Minaliit siya. Siniraan siya. Now, kailan ba at saan ba nasulat ito? Pagkatapos niyang ipadala si Timoteo sa Efeso upang dalhin yung unang sulat niya sa mga taga-Korinto, dahil sa concern niya sa simbahan, dinalaw niya ang simbahang ito. Pagkatapos nung bumalik na siya sa Efeso, sumulat siya muli. Ito yung tinatawag natin na sorrowful letter to the Corinthians. Yun nga lang, unfortunately, hindi na preserve itong sulat na to. After that, pumunta si Pablo sa Macedonia. At doon, natanggap niya yung mabuting balita mula kay Titus patungkol sa mga taga-Korinto, chapter 7, verse 13. At itong dahilan kung bakit sinulat niya yung kanyang pang-apat na sulat. Pero ito ngayon ang tinatawag nating 2 Corinthians sa Biblia. The apostle composed this letter near the end of AD 56. Possibly in the city of Philippi. Now, kumusta nga ba si Pablo sa mga taga-Korinto? The letter reveals a desperate man who is losing his love of his life.
He struggles to maintain a relationship with his friends, but whatever has happened may have severed the ties. He made plans to visit them, but he changed his mind. Chapter 1, verse 5 and verse 23. Their trust in him is fading. Nawawalan na sila ng tiwala sa kanya. Bagay na parang hindi kayang tanggapin ni Pablo. Yung kanyang reputasyon ay nasira. Kaya't sa kanyang sulat, kinastigo niya yung kanyang mga katunggali, mga false teachers. The defense is brutal and accusatory. Hindi to kagaya sa 1 Corinthians. Paul does not answer a host of practical questions. They no longer want to hear from him practical advice. And so Paul deals with the second crisis in the Corinthian church. Yung una, yung paghiwa-hiwalay, kanya-kanya na alalutas niya. Pero itong sa second letter, medyo nahirapan siya. Dahil dito sa pangalawang krisis na ito, personal niyang naranasan yung paninira. Di natin alam, di natin kilala kung sino yung mga false teachers, yung mga nanira sa kanya. Pero yung sinasabi lang dito sa 2 Corinthians, sila yung mga traveling ministers, they started to teach a different gospel, they started to slander Paul, and marami pa. So, may mga chismis sila kontra kay Pablo. Sabi nila, madaling magbigay or madaling manghusga. Ang hirap niyang intindihin. Very bossy siya. Naniniwala siya sa iba't ibang mga relisyon. Sumulat nga siya, pero wala naman siyang letter of recommendation. Puro mga kastigo lang. Ginagawa niyang mahirap yung pagiging Kristiyano. Isa siyang impostor. Hindi siya talaga apostol. Sinisira niya ang kaisipan ng mga tao. Pinagsasamantala niya yung mga tao. Hindi maayos ang kanyang pag-isip. Yung kanyang presensya ay nakakasakit. Masakit siyang magsalita. Hindi siya totoong Kristiyano. Mahina siya sa public speaking. Hindi siya masyadong madaling nakikicommunicate. Sumobra siya sa kanyang boundaries. Hindi siya kagaya ng mga apostol na sina Pedro, Santiago, Juan. Isa siyang hangal. Wala sa kanya si Kristo. Ang mga ito, ang paninira sa kanya. Pero, sa gitna ng mga paninirang yon, hindi niya masyadong dinepensahan ang kanyang sarili. Kunti lang yung kanyang mga binanggit na pandepensa sa kanyang sarili. Sa halip na magpatuloy na magkaroon siya ng hinanakit, sa unang bahagi pa lang ng kanyang sulat sa 2 Corinthians, sinabi na niya ang patungkol sa pagpapatawad. Sinabi na niya ang patungkol sa pagpapatawad. Yes, ito yung struggle niya. At ito rin yung struggle ng mga taga-Korinto. Yung paghiwalay nila, yung kanya-kanya nila, nalutas. Marami yung mga nagsisi sa kanilang makasalanan at nanumbalik sa pananampalataya. Subalit yung paninira sa kanya, yung ibang ebanghelyo, isa itong pakikibaka para sa kanya na sa simula mahirap tanggapin. Ganon din, mahirap tanggapin yung mga ito ng mga nanatiling tapat kay Pablo at kay Kristo. However, despite of Paul defending himself, again, he came up with this letter, or part of the letter, that they should learn how to forgive. Paul wrote to the Corinthians in the wake of the repentance from divisions and quarrels. The message for today is clear. Living in unity requires us to humbly forgive one another. 2 Corinthians reminds us that even as Christians, we hurt each other and need to forgive those who wrong us. Verses 5 to 11 of chapter 2. That Paul was willing to exhort the Corinthian believers to forgive those who had fallen away and repented, even as he defended his own apostleship against a vocal opposition, illustrates the apostle's commitment to this way of life among God's people. This is his battle and the battle of the Corinthian Christians. Ang tanong ko ngayon mga kapatid, in what ways do you struggle to forgive others? An overinflated sense of ourselves often leads us to strike out on our own or hold on to our frustration and anger regarding the choices of others. However, just as Paul reminded us of Jesus' ministry of reconciliation in chapter 5, verses 17 to 19, we must seek to reconcile relationships in which disunity reigns. Look out for the pitfall of disunity with leaders and other believers in your own life, while striving to live among all people in humility. With a humble heart, forgive. Forgive. Look at Paul. Look at how
they slandered him, how they disregarded him. And look at how he said, learn to forgive. Di ba ganito rin ang sinabi ni Jesus? Ang turo ng ating Panginoon, forgive. Learn to forgive. Tayo manalangin. Jesus na aming Panginoon, kami po'y nakikibaka. We are facing a battle. Sa aming paglilingkod at patuloy na paglalakbay sa pananampalataya. Kagaya ni Pablo, marami po kaming na-encounter ng mga paninira, na-encounter na hindi maganda. Despite sa aming paglilingkod, sa aming pagtitiwala sa iyo at pananampalataya. Subalit, Panginoon, kagaya ni Pablo, tulungan mo kami upang mapagtagumpayan namin ang pakikibakang ito sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagpapatawad. Turuan mo kaming magpakumbaba, turuan mo kaming magpatawad. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko, palakasin ang bawat isa na kasama sa devotion na to. Patatagin sila. Samahan sila. Gabayan sila. Pagalingin sa anumang sakit. Pagtagumpayan sila. Pagpalain sila. Inilalapit ko po sila sa inyo. As we end this morning devotion today, oh God, itanim mo yung mensahe ni Pablo sa amin, sa aming puso, sa aming isipan. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang mga karawan, happy birthday po. Ganon din sa mga nagdiriwang ng kanilang anniversary, happy anniversary. Friends, if you're blessed and you feel blessed by the Lord through the ministries of NACS, CMC, and its ministries, and you want to share your blessings to us and to the church, narito po ang bank accounts at GCash account ng Iglesia. You can deposit your love gifts to us and to the church. And we assure you, your gifts will be used all for the glory of God. Minsan pa, ako si Pastor Joey, ang inyong devotion leader tuwing Miyerkules, nagsabing, rejoice! Rejoice in the Lord always. Live out your faith. God bless po. God bless sa inyo lahat. Amen.